Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Paulo Lino Canillote, isang diehard Duterte supporter based in Davao. Isinare niya itong pagsusumamo, panawagan, nagmamakaawa si Auntie Claire sa taong bayan. Ito, Yusek Castro nakiusap sa publiko, nabigyan ng isa pang pagkakataon ang Marcos administration. Ayan, sabi ni Paulo Canillote, "Oh lol, bumaba kayo dyan, ibalik ang dapat ibalik, kaugag." Kautso-tsuhan, sabi niya. Ano ba yung last na panawagan niyang matandaan ko? Yung magtulungan tayo, sabi niya. Interview with Corina Sanchez ata yun. Tulungan natin ang Pangulo, sabi niya. Huwag puros negative. Babagsak ng ekonomiya natin pag puros tayo negative. Bago pa niya sinabi na matatag naman ang ekonomiya natin. Wala tayong problema. Okay ang ating ekonomiya. After few minutes, sabi niya, babagsak ang ekonomiya natin, kaya tulungan natin ang ating Pangulo. Huwag palaging rally. Kasi ang punto niya doon, yung rally kayo ng rally, na apektuhan ang imahe ng bansa. Kaya ang mga foreign investors hindi na papasok sa bansa dahil nga sa palagi lang mag-rally. Kaya sabi niya, tulungan natin ang Pangulo, huwag na kayong mag-rally. Parang ganon. So ito, I don't know yung background, baka tungkol pa rin sa rally, yung November 30. Bigyan ng isa pang pagkakataon ang Marcos administration. Tignan ko lang ang nag-react, people who reacted. Auntie Claire, sana makita mo ang mga ito. 7,000 people who reacted. 5,200 tumatawa, 1,200 ang galit, 487 lang ang nag-like or naniniwala sa kanya. So, ilang percentage? Mga 2% lang ang naniniwala sa kanya, 98% wala. As in, baliwalang panawagan. Hindi na naniniwala ang karamihang taong bayan sa inyo. Sana magising kayo sa katotohanan ng Auntie Claire. Okay, so comments. Basa tayo sa mga comments. Segred de Los Santos, never again. Bia you, waka kuyape. John Paul Dungog, big liar si Auntie Claire. Say Lasim, you can fool the Filipino once, twice, or even thrice, but not at all times. Hindi niya na maluloko ang Pilipino. Wala na. Nabudol na nga kami Nabudol tayo noong 2022. After 3 years, wala talagang magandang governance. Kaya, I don't know sa inyo kung makikipagtulungan pa kayo. Bigyan nyo pa ng one more chance. Diba may kanta tayo, one more chance, talalantan, one more chance. All I ask is one more chance. Ito ang theme song ng Auntie Claire, one more chance. Okay. One more chance, why not? For the good of the country. Pwede. Kaya lang, kondisyon. Ipakita ninyo ang inyong yung totohanang pagtugi sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan ang nakikita ko para tumulong ulit, makikooperate ulit ang taong bayan. Hindi si saldi ko lang ang inyong tinutugis, hindi yung mga taga-TPWH lang o mga maliliit na kontraktor. Alam na ng taong bayan sino yung sangkot, mga mastermind.
Oh, sinimulan nyo naman lang. Sinimulan nyo. Sinampahan na kuno ng reklamo si Martin Romualdez sa ombudsman. That's good. Kaya lang, totohanan ba yun o pakitang tao lang? Kasi nung una, sinasabi ninyo, presidente mismo nagsabi, walang malakas na ebidensya. Ombudsman nagsabi, walang malakas na ebidensya. Tapos, nung nagsalita si Saldico, bigla niyong sinampaan ng reklamo si Martin Romualdez sa ombudsman. Oh, ano mangyari sa reklamo sa ombudsman? Nagsabi na ang ombudsman na walang malakas na ebidensya. Gross negligence lang. Paano kami magbibigay na one more chance? Tararantan. Bahala na kayo sa one more chance ninyo kung ganyan. Galit ang taong bayan sa grabing nakawan. Ipakita nyo kung totoo na malinis ang presidente na sinasabi nyo siya ang nagbulgar ng korupsyon. Wala siyang kinalaman dyan. Oh, for the benefit of the doubt, walang kinalaman mga pangulo. Kaya lang, ipakita nyo yung pagiging pangulo niya, yung sabi niya nga, every peso ibalik sa taong bayan. That's good to hear. But magagawa ba niya? Every person responsible, mananagot. Eh bakit si Saldico lang at yung mga malilit na taga-DPWH? Oh, sampalan ninyo, Martin Romualdez. In the coming weeks or months, o wag na months, pag masampahan ng kaso si Martin Romualdez at may warrant of arrest, ayan na siguro. Medyo magbabago ang response ng taong bayan. Kaya nyo ba yun? Imbestigahan nyo si Sandro Marcos na nilabas ng resibo ni Saldico yung kanyang insertion. Huwag sa ICI. Dahil wala kaming tiwala sa ICI. Ang hamon ni Senator Padilla doon sa Blue Ribbon Committee hearing para doon live stream. ICI kasi, hindi naman namin alam anong nangyari sa akin. Secret investigation man. Pwede. Sandro Marcos, tanggapin niya ang hamon ni Senator Padilla. Doon siya magpa-imbestiga sa Blue Ribbon, live stream, para makinig kami sa tanong at sagot niya. Oh, okay ba? Para mapagbigyan ng one more chance. Ba't hindi nyo magawa yan? And then, pinaka-importante, ibalik nyo ang aming Tatay Digong dito sa Pinas. Dito nyo ikulong, dito nyo litisin, okay lang sa amin. Habang ang aming Tatay Digong nasa ICC, kung sa mga DDS lang, wala na. Mahirapan kayo ng one more chance na tutulong sa administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapag tayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, Vincent. So yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad ni mo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, sabot ko lipay kay di naman ko pa kapalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay o. Muna ni ang gero nga ipanghatag. Mga lansa. Nanay. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinanglan og tabang karon.
Salamat sa Ginoo, salamat ni sir. Sir, Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani dali sa Ginoo ang makatut namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugwaw muna. Matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kanuya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.